So simulan natin dito mga idol. Luka Doncic, requested player pala si Anthony Davis na makasama sa Lakers at Los Angeles Lakers babawi sa Game 2 kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Alamin natin ang mga dahilan kung bakit sila natalo. And bago natin yan ipagpatuloy pag-usapan mga idol, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan sa naging laban nga po o unang laban ng Los Angeles Lakers dito nga po sa playoffs kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves mga idol. Ang final score 95-117. So nakita natin mga kaibigan, very intense and crucial po talaga yung naging game. Hindi masyadong naging effective yung lineup o sistema nga po nitong si JJ Redick. So far kung titignan natin, ginamit uli ni JJ Redick mga idol, makinig ho kayo, yung original na starting 5 na lineup nga po ng Lakers, which is alam naman natin nandyan lagi itong si LeBron James, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Luka Doncic at si Austin Reeves. Yan ho yung starting 5 na ginamit ng Lakers. And so far kung titignan natin, naging effective siya sa first quarter ng game. Paano ko nasabi? Kung titignan nyo sa pagtatapos ng first quarter, 28-21 po yung naging score. Lamang na dito ng 7 points ang Los Angeles Lakers, no? Hindi ho nila na-maintain. Marami din tayo napansin mga idol ng first quarter, wala ho naitalang puntos. Eto nga pong si LeBron James, which is bumubuelo siya mga idol. Sayang ho hindi na-maintain mga kaibigan. Pero kung titignan naman natin sa pagtatapos naman ng first half mga idol, 48-59 dito, lumamang na ng ilang puntos po ang Minnesota Timberwolves, which is ang nakita natin dito, maraming mga errors at turnovers po ang Lakers mga idol. Nasasayang din, no, yung mga tira sa labas, no, ng mga shooting guard nga po ng Lakers. So ang sinasabi nila mga kaibigan, babawi naman daw ang Los Angeles Lakers sa Game 2. Pero sa pagkakataong ito, kung hindi ho babaguhin itong si JJ Redick, ang sistema na ginamit nila dito nga po sa Game 1 kontra sa Minnesota, ay baka matalo ulit ang Lakers dito nga po sa magiging Game 2 ng Lakers. Para sa akin mga idol, no, ang sinasabi ko sa inyo, more on dapat palakasin ng Lakers ang kanilang depensa. Dahil nga po mga idol, very aggressive na mga galaw nga po nitong Minnesota, nahihirapan ngayon ng Lakers. Pero kung meron tayong tinatawag na dalawang sentro o twin tower nga po sa starting 5, malakas sana yung depensa at may-maintain yung matataas na lamang na puntos nga po ng Los Angeles Lakers. Nakita rin natin mga kaibigan, no, marami din binibitawan si LeBron na sayang na pagkakataon, which is hindi ho siya humataw agad doon sa first quarter. Ang napansin natin mga kaibigan, parang nagpaubaya muna si LeBron, no, doon nga po sa first quarter, sa first half ng game. Pero pagdating naman ng second half, sa third and sa fourth quarter ng game, dito unti-unti nang lumalakas, no, bumabawi ng puntos. Eto nga pong si LeBron James. So bago natin pag-usapan yung requested player nga po nitong si Luka Doncic na si Anthony Davis, alamin muna natin yung naging scoring nga po ng Lakers mga idol. Etong si LeBron James mga idol, nabigyan ng 36 minutes of playing time. Merong 5 rebounds, 3 assists at 19 points lamang. Rui Hachimura naman, 30 minutes of playing time, merong 5 rebounds, 2 assists at 9 points. Si Jackson Hayes, no, mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, halos nung first half lamang siya nakapaglaro, 8 minutes, 3 rebounds, no, wala siyang assist at 1 puntos lamang. Kaya nga sinasabi natin, yung request po talaga ng Lakers na makabalik itong si Anthony Davis dito sa Lakers mga idol, lalong magpapalakas sa Lakers. Marami nagsasabi hindi na daw kukunin ng Lakers si Anthony Davis dahil prone daw sa injury o laging nai-injury mga idol. Alam nyo, kaya lang naman nai-injury si Anthony Davis dito nga po sa kupunan niya sa Dallas Mavericks, talagang kayod kalabaw siya, no? Halos siya kasi ang gumagawa at kumikilos mga idol at presahan talagang maglaro itong si AD. At nakita naman natin Luka Doncic, so far siya yung pinakamataas na puntos, 40 minutes of playing time, merong 8 rebounds, 1 assist at 37 points. Austin Reeves, 37 minutes of playing time, 3 rebounds, 3 assists at 16 points. Malinaw na malinaw mga kaibigan na sa sistema nga po ni JJ Redick, ang problema ay legit na sentro o big man. Tanong naman ng mga fans ng Lakers bakit daw hindi ginamit, no, yung backup na big man o sentro na si Maxi Kleber. Well mga kaibigan, nakita naman natin, no, opening pa lamang sa game 1 nga po dito sa playoffs, hindi naman gagamitin ng Lakers yung kanilang mga pambato na big man o backup na big man na si Maxi Kleber. Kinakailangan pa munang kapain ni JJ Redick kung magiging effective ba yung sistema niya, which is hindi naman naging effective. Mga kaibigan, balikan naman natin si Anthony Davis, no. Alam nyo, natalo yung koponan nila na Dallas Mavericks, hindi lang kapasok sa playoffs at nakita naman natin yung tinginan nito nga pong si Nico Harrison dito kay Anthony Davis. Dismayado, no,
Kung dismayado siya kay AD, ibalik na lang sa Lakers mga idol. Pero syempre, hindi na pwedeng kuhanin si Luka. Dahil si Luka hindi na babalik yan sa kupunan nga po ng Dallas Mavericks. Mga idol, sinasabi ko sa inyo, hindi pa tapos ang laban, no? Natalo man ng Lakers sa Game 1, dito nga po sa playoff sa Minnesota Timberwolves, babawi naman sila sa Game 2 mga idol. Asahan ninyo na panibagong sistema o yung plan B naman ang gagamitin ito nga pong si JJ Redick para sa mas malakas na opensa at depensa ng Los Angeles Lakers, no? Mga kaibigan, posible pa tayong umabot sa Game 7. So marami pa tayong malalaman ng mga update, mga diskarte na gagawin ng Lakers para sa mga susunod nila na game. So far, yan muna ang update ko sa inyo, and please huwag nyo kakalimutan mga kaibigan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.